May kakaibang bigat sa dibdib ni Aling Nena habang pinagmamasdan niya si Nana Estrella. Ang matandang babae, dating puno ng sigla at tawa, ay ngayoy nakaupo lamang sa sulok ng silya, payat na payat, at madalas lumuluha ng walang dahilan. 6 na buwan pa lang naman siyang narito bilang katulong, pero nakita niya ang malaking pagbabago sa dating malusog na si Nana Estrella. Ang nanay ng amo niyang si Sir Mandala, ang CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng real estate sa bansa. Parang may bumubulong sa isip niya na may hindi tama. "Nana, kain po tayo," malumanay na sabi ni Aling Nena habang nilalapag ang isang mangkok ng lugaw sa harapan ng matanda. Pinilit ng ngumiti ni Nana Estrella, pero ang mga mata niya ay malungkot at tila lumalabo. "Salamat, Nena," bulong niya. Araw-araw, ito ang nakikita ni Aling Nena. Ang bawat paglipas ng araw, tila mas nawawalan ng buhay si Nana Estrella. Nag-aalala siya. Walang ibang nag-aalala, tila. Si Sir Mandala, laging abala sa trabaho. Si Ma'am Vina, ang asawa ni Sir Mandala, ang perpektong may bahay. O sadyang perpekto lang ba sa paningin ng lahat? Napansin ni Aling Nena ang kakaibang galaw ni Ma'am Vina tuwing oras ng pagkain ng Nana. Palaging si Ma'am Vina ang naghahanda ng gatas at bitamina para sa matanda. Isang hapon, nakita ni Aling Nena si Ma'am Vina sa kusina, abala sa paghahalo ng gatas para kay Nana Estrella. Tinitigan niya ang bawat galaw ni Ma'am Vina. May idinagdag si Ma'am Vina mula sa isang maliit na vial na kasing laki ng hinlalaki niya. Hindi ito ang karaniwang bitamina. Napakabilis ng galaw, halos hindi mapansin. Ngunit nakita ni Aling Nena. Kinabahan siya. Inabot ni Ma'am Vina ang baso ng gatas kay Nana Estrella na may matamis na ngiti sa labi. "Mama, inumin niyo po ito para bumalik ang lakas niyo." Pinilit ni Nana Estrella na ngumiti pabalik. Ininom niya ang gatas nang walang pagdududa. Maya-maya, habang naglilinis ng kusina si Aling Nena, nakita niya ang maliit na vial na itinapon ni Ma'am Vina sa basurahan. Kinuha niya ito ng palihim, walang label, isang malabo, malagkit na likido ang natira sa loob. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis. Ang kanyang takot ay lumala. Makalipas ang ilang oras, habang papalubog ang araw, isang nakakapanindig balahibong pangyayari ang naganap. Narinig ni Aling Nena ang malakas na pag-ubo mula sa silid ni Nana Estrella. Tumakbo siya. Pagdating niya roon, nakita niya si Nana Estrella na nakahawak sa dibdib. Hirap na hirap huminga, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Parang may pumipiga sa lalamunan ng matanda. Bumalik ang alaala ni Aling Nena sa maliit na vial, sa kakaibang likido. Napatingin siya sa basurahan, sa maliit na bote na ngayon ay nasa kanyang bulsa. Ano ito? Umuwi si Mandala mula sa mahabang araw sa opisina. Pagod na pagod, ngunit may ngiti sa labi. Ang bawat deal na nakukuha niya ay hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa pamilya niya, lalo na para sa kanyang ina, si Nana Estrella. Gusto niya na sa pagtanda nito, wala nang iintindihin pa. Naabutan niya si Vina sa sala, nagbabasa ng libro. Ang mga buhok nito ay bumagsak sa kanyang balikat. Mukhang anghel. Ang ganda-ganda talaga ng asawa niya. "Hi, mahal," salubong ni Vina at hinalikan siya sa pisngi. "Kamusta ang araw mo?" "Okay lang, pagod lang," sagot ni Mandala at umupo sa tabi nito. "Si Mama, kamusta?" "Ay, okay lang si Mama. Nakita mo naman dinalhan ko siya ng lugaw kanina. Saka pinainom ko na rin ng vitamins," nakangiting sabi ni Vina. Medyo mahina pa rin, pero gumaganda na ang mood niya. Nakaramdam si Mandala ng ginhawa. Nakikita niya ang pag-aalaga ni Vina sa kanyang ina. Hindi lang ito maganda, matalino, at mahusay sa negosyo. Mabait pa sa kanyang ina. Napakaswerte niya. "Salamat, mahal. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka." Sinsero niyang sabi. "Sobrang abala ko sa kumpanya ngayon." "Alam ko, mahal. Kaya nga nandito ako para sa inyo ni Mama."
Sagot ni Vina at hinaplos ang braso niya. Maya-maya, lumabas si Aling Nena mula sa kusina, abala sa pagliligpit. Naramdaman ni Mandala na tila may gusto itong sabihin, laging sumusulyap sa kanya, ngunit hindi ito makapagsalita. May problema ba, Aling Nena? Tanong ni Mandala. Wala po, Sir Mandala. Mabilis na sagot ni Aling Nena at yumuko. Nagliligpit lang po ako. Ngumiti lang si Vina at umiling ng bahagya, tila sinasabi na wala lang yan. Hindi na pinansin ni Mandala. Baka pagod lang din si Aling Nena. Naalala niya ang mga pangaral ng kanyang ina. Mandala anak, pag may pamilya ka na, laging mong piliin ang tiwala. Ang pagmamahal, kailangan ng tiwala. Pag mahal mo ang isang tao, buo ang tiwala mo. Tama si Mama. Wala dapat siyang pagdududa. Ang mga iniisip niyang kakaiba tungkol kay Nana Estrella ay gawa lang ng pagod at stress. Panigurado, dahil lang yon sa katotohanang matanda na talaga si Nana Estrella. Normal na lang siguro ang mga pagbabago, pero kahit anong pilit niya, may maliit na tinig sa loob niya na bumubulong. Gabi na. Nakahiga na si Mandala sa tabi ni Vina. Tulog na ang asawa niya, ngunit siya ay gising pa rin. Pinilit niyang ipikit ang mata, ngunit may gumugulo sa isip niya. Ang payat na mukha ni Nana Estrella. Ang panay na pag-ubo nito. Ang mabilis na paghina nito. Bakit pakiramdam niya mas mabilis pa sa normal ang paghina ng kanyang ina? Bigla siyang kinilabutan. Nakita niya sa panaginip ang kanyang ina, nakahiga sa kama, balot na balot ng puting kumot. Ang mga mata ay nakatingin sa kanya, puno ng luha, tila may gustong sabihin, ngunit walang lumalabas na salita. Sa likod ng kanyang ina, nakatayo si Vina, nakangiti. Ngunit ang nangiti nito ay hindi umaabot sa mga mata. Nagising si Mandala, pawis na pawis. Isang malakas na kaba ang naramdaman niya sa dibdib. Bumangon siya at uminom ng tubig. Pilit niyang ipinagsawalang bahala ang panaginip. Panaginip lang, Mandala. Panaginip lang. Ngunit habang pabalik siya sa kama, nahagip ng kanyang mata ang isang bagay na nakakakalat sa sahig malapit sa maliit na mesa sa sala. Isang piraso ng papel, lukot na lukot. Kinuha niya, binuklat niya ang papel. Nakasulat doon, maliliit na letra. Ina Estrella, Hospital for Mental. Nanlaki ang mga mata ni Mandala. Hindi ito panaginip. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, hindi ako makahinga. Ang mga salitang Hospital for Mental ay umalingaw-ngaw sa isip ko. Paulit-ulit. Hindi ito totoo. Nagkakamali ako. Pumasok ako sa isip ko. Ito ay isa lamang draft ng dokumento. Baka galing sa isa sa mga project ni Vina. Pero bakit may pangalan ni Mama? Bakit mental? Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Pinilit kong intindihin ang sitwasyon, pero mas lalo lang akong naguluhan. Ang pagmamahal ko kay Vina ay parang isang makapal na ulap, tinatakpan ng mga posibilidad na ayaw kong makita. Kinaumagahan, ginising ako ng alarm. Nagising din si Vina. "Good morning, mahal," bati niya, at hinalikan ako. Pinilit kong ngumiti, kahit na ang puso ko ay kumakabog ng malakas. "Good morning." Habang nag-aalmusal, sinubukan kong maging normal. Pinagmasdan ko si Vina. Ang ganda niya, ang elegante. Naghahanda siya ng almusal para sa akin. Tapos dinalhan niya ng gatas si Mama sa silid nito. Narinig ko ang matamis na boses ni Vina. "Mama, heto na po ang gatas niyo. Mainit pa." Pero sa isip ko, bumalik ang mga salita sa papel. Hospital for Mental. Hindi ko na kaya. Kailangan kong malaman ang totoo. Pagkatapos ng almusal, umalis ako para magtrabaho. Ngunit hindi ako dumiretso sa opisina. Nagmaneho ako papunta sa opisina ng aking kaibigan na si Attorney Leo Ramos. Si Leo ang pinagkakatiwalaan ko pagdating sa mga legal na bagay. Pagdating ko, agad akong sinalubong ni Leo. "Mandala, ang aga mo yata. May problema ba sa kumpanya?" Umupo ako.
at tiningnan siya ng seryoso. Leo, kailangan ko ng tulong mo. Pribado. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang paghina ng aking ina, ang panaginip ko, ang papel na may nakasulat tungkol sa mental hospital. Tinitigan ako ni Leo ng matagal. Mandala, seryoso ka ba? Si Ma'am Vina, hindi ko akalain. Alam ko, Leo, kaya nga hindi ko rin maintindihan, pero may mali talaga. Sabi ko, kailangan kong malaman kung may nagaganap na kakaiba. Pwede mo bang tignan kung mayroong anumang legal na dokumento o kaso na may kinalaman sa pangalan ni Mama, lalo na sa mga ospital ng psychiatric? Tumango si Leo. Sige Mandala, gagawa ako ng paraan, pero mag-ingat ka. Kung totoo man yan, delikado ang sitwasyon. Umuwi ako ng hapon na may mabigat na damdamin. Pagpasok ko sa bahay, narinig ko ang boses ni Vina na nag-uusap sa telepono sa kanyang office. Hindi ko intensyon na making, pero kusa akong narinig. Yes, attorney. Kailangan nating ayusin yan bago pa lumala ang sitwasyon. Ang mga dokumento, dapat perpekto. Ayokong magkaroon ng anumang problema sa Mana. Lahat ay dapat mailipat sa akin. Nanindig ang mga balahibo ko. Mana? Pinihit ko ang doorknob ng kanyang opisina. Bumukas ang pinto. Nakita ko si Vina. Hawak ang cellphone. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa seryoso ay naging matamis na ngiti. Oh, mahal. Narito ka na pala. Sino kausap mo, mahal? Tanong ko. Pilit na pinatatag ang boses ko. Wala naman. Kaibigan lang nagtatanong tungkol sa isang property. Sagot niya at ibinaba ang cellphone. Bakit, Magit? May problema ba? Tinitigan ko ang kanyang mga mata. Hindi ko na makita ang pagmamahal. Ang nakita ko ay isang bagay na malamig at malalim. Wala naman. Sagot ko. Masama lang ang pakiramdam ko. Magpapahinga lang ako. Lumakad ako palayo. Pero ang puso ko ay kumalabog ng malakas. Alam kong may mali. Hindi ito kaibigan. Hindi ito simpleng property. Kinagabihan, nakatanggap ako ng tawag mula kay Leo. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Mandala, sabi niya, may nakita ako. May mga dokumento sa isang law office na may pangalan ni Ma'am Estrella at may kaugnayan sa isang psychiatric evaluation. Pero hindi ko pa pwedeng ibigay ang detalye. Delikado ang impormasyon. Kailangan nating mag-ingat. Ano? Psychiatric evaluation? Napatayo ako. Leo, ano yan? Kailangan tayong magkita ng personal. Mandala. Sagot ni Leo. May problema. Malaking problema. Ang mga salita ni Leo ay parang martilyo na pumukpok sa aking ulo. Malaking problema. Hindi ko na kayang maghintay. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari sa sarili kong bahay. Hating gabi na. Tahimik ang buong bahay. Si Vina ay mahimbing na natutulog sa aming silid. Dahan-dahan akong bumangon. Bawat galaw ko ay maingat. Bawat paghinga ko ay pinipigilan. Pumunta ako sa office ni Vina. Ang pinto ay hindi nakalock. Pumasok ako. Ang liwanag ng buwan mula sa bintana, ang tanging ilaw ko. Ang puso ko ay kumakabog ng napakabilis. Ano ang hinahanap ko? Hindi ko alam. Basta't alam kong may tinatago siya. Sinimulan kong buksan ang mga drawer ng kanyang mesa, mga papeles ng negosyo, mga resibo, mga kontrata. Walang kakaiba. Pero may isang drawer na nakalock. Ang pinakailalim na drawer. Sinubukan kong hilahin, pero ayaw bumukas. Naghahanap ako ng kahit anong pwedeng gamitin. Nakakita ako ng isang letter opener. Ginamit ko ito para piliting buksan ang lock. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iingat, bumukas ito na may mahinang kalansing. Sa loob, may isang folder, kulay brown. Simple lang. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuklat ko ito. Ang unang dokumento ay isang medical report. Nakasulat doon ang pangalan ni Ina Estrella. Ang diagnosis, severe dementia with signs of paranoia. Ang pangalan ng doktor ay hindi pamilyar sa akin.
Kailan pa nagkaroon ng ganitong sakit si Mama? Bakit hindi ko alam? Ang sumunod na papel ay mas nagpatindig ng aking mga balahibo. Isang last will and testament. Nakasulat doon na lahat ng ari-arian ni Mama, lahat ng shares niya sa kumpanya na ipinamana pa ng aking ama ay mapupunta sa nag-iisang tagapag-alaga niya, si Vina, at sa ilalim ang pirma ng aking ina. Pero hindi iyon ang pirma niya. Alam ko ang bawat kurba ng pirma ni Mama. Ito ay peke. Isang malamig na galit ang gumapang sa aking dibdib. Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Isang masalimuot na plano. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Dala-dala ang folder, pumasok ako sa aming silid at binuksan ang ilaw. Nagising si Vina. Nagulat at napahawak sa dibdib. Mahal? Anong problema? Bakit dala mo iyan? Itinapon ko ang folder sa kama. Ano ito, Vina? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata, pero mabilis itong napalitan ng lungkot. Bigla siyang umiyak. Humikbi siya na parang isang batang inapi. Mahal, sorry. Aaminin ko. Humikbi siya. Ayokong sabihin sa'yo kasi alam kong masasaktan ka. Ang mama mo, may sakit siya. Sinabi ng doktor na lumalala na ang demensya niya. Ginawa ko lang ang mga dokumentong yan para protektahan ang ari-arian niya, para sa kinabukasan natin, para hindi mapunta sa iba kung sakaling may mangyari. Napatulala ako. Ang galing niyang umarte. Napakagaling. At ang pirma? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa galit. Tinulungan niya akong pirmahan yan, mahal. Nanginginig na ang kamay niya. Kaya ganyan. Sabi niya, habang patuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang perpektong mukha. Paano mo nagagawang pagdudahan ako? Pagkatapos ng lahat ng ginagawa ko para alagaan ang mama mo. Dahil lang ba to sa stress mo sa trabaho? Mandala, nasasaktan ako. Sa isang saglit, nag-alinlangan ako. Ang mga luha niya, ang mga salita niya, parang totoo. Baka nga ako lang ang nag-iisip ng masama. Baka dala lang ito ng pagod at paranoia. Pero may isang bahagi sa akin na sumisigaw. Huwag kang maniwala. Mag-usap tayo bukas. Malamig kong sabi at lumabas ng silid. Pumunta ako sa study room. Gulong-gulo ang isip. Hawak ko ang ebidensya, pero ang galing niyang baliktarin ang lahat. Ako pa ngayon ang masama. Ako pa ang walang tiwala. Habang nakaupo ako sa dilim, dumaan si Aling Nena sa labas ng pinto. Akala ko ay didiretso lang siya, pero huminto siya at lumingon. Sumilip siya sa loob. Sir! Bulong niya. Ang boses ay halos hangin lang. Tumingin ako sa kanya. Ang mga mata niya ay puno ng takot, pero may determinasyon din. Mabilis siyang lumapit at may inabot sa aking kamay. Isang maliit na USB flash drive. Sir, para sa inyo po. Pakinggan niyo po yan, sabi niya. At mabilis na umalis. Tila takot na may makakita sa kanya. Isang file lang ang laman ng USB. Isang audio recording na may pangalang recording_01. Nanginginig ang daliri ko habang kiniklik ang play button. Sa simula, katahimikan lang. Tapos, narinig ko ang boses ni Vina. Pero hindi ito ang malambing na boses na kilala ko. Malamig. Matigas. Walang emosyon. Oo, siguruhin mong walang palya. Sabi niya sa kausap sa kabilang linya. Unti-unti lang. Ayokong maging halata. Ang mahalaga, humihina siya araw-araw. May sumagot na boses ng lalaki. Hindi malinaw. Parang bumubulong. Sumagot ulit si Vina. At sa pagkakataong ito, ang mga salita niya ay parang punyal na sumaksak sa puso ko. Kailangan siyang mawala sa lalong madaling panahon. Ayokong makita ang matandang iyan. Hadlang lang siya sa lahat ng plano ko. Kapag nakuha ko na ang lahat, wala nang makakapigil sa akin. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Binitawan ko ang mouse, ang kamay ko ay bumagsak sa mesa.
Ang boses na yon, ang babaeng pinakasalan ko, ang babaeng minahal ko. Gusto niyang mawala ang nanay ko. Hindi, hindi lang gusto. Ginagawa na niya. Ang mga gamot, ang paghina ni mama, ang pekeng medical report, ang pekeng pirma, lahat ay magkakakonekta. Ang pagmamahal na naramdaman ko para kay Vina ay unti-unting naging lason sa loob ko. Galit, puot, pagtataksil. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong iligtas si mama. Dahan-dahan akong tumayo at lumabas ng study room. Hinanap ko si Aling Nena. Nakita ko siya sa kusina, nag-aayos ng mga plato, ang kanyang mga kamay ay nanginginig din. Pagkakita niya sa akin, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Nilapitan ko siya. Hinawakan ko ang kanyang mga balikat. Aling Nena, sabi ko. Ang boses ko ay mahinahon pero puno ng determinasyon. Narinig ko na, alam ko na ang lahat. Napayo ko si Aling Nena at nagsimulang umiyak ng tahimik. Sir, patawad po. Natakot po ako. Huwag kang humingi ng tawad. Ikaw ang nagligtas sa amin. Sabi ko, pero kailangan ko pa ng tulong mo. Kailangan kong malaman ang lahat ng nakita mo. Sa gitna ng kanyang mga hikbi, ikinuwento ni Aling Nena ang lahat. Ang mga vial na walang label na palihim na hinahalo ni Vina sa gatas ni Mama. Ang mga masasakit na salita na binibitawan ni Vina kapag kaming dalawa lang. Ang mga pagbabanta ni Vina sa kanya na manahimik. Habang nagsasalita siya, ang galit sa dibdib ko ay lalong nag-aapoy. Kailangan nating ilabas si Mama dito. Ngayon na, desidido kong sabi. Dadalhin natin siya sa ospital kung saan may mga doktor akong pinagkakatiwalaan. Tumango si Aling Nena. Pinunasan ng kanyang mga luha. Opo, sir. Tutulungan ko po kayo. Sabay kaming pumunta sa silid ni Mama. Mahimbing siyang natutulog. Pero kahit sa pagtulog, bakas ang lungkot at paghihirap sa kanyang mukha. Dahan-dahan ko siyang ginising. Mama, Mama, gising po. Bulong ko. Nagising siya, nagulat. Nang makita niya ako, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Mandala anak, anong nangyayari? Mama, aalis po tayo. Dadalhin kita sa isang ligtas na lugar, sabi ko. Tinulungan namin ni Aling Nena si Mama na bumangon. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Halos hindi na siya makalakad. Inalalayan ko siya. Ang bigat niya ay halos wala na. Dahan-dahan kaming naglakad palabas ng silid, papunta sa main door. Bawat hakbang ay parang isang oras ang haba. Bawat anino sa paligid ay tila si Vina na nagmamasid. Nakarating kami sa pinto. Hinawakan ko ang doorknob. Malapit na kami. Malapit na. Biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa sala. Napatigil kami. Nakatayo sa harap namin si Vina. Hindi na siya umiiyak. Wala na ang malungkot na maskara. Ang mga mata niya ay malamig at matalim. At may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Sa likod niya, may dalawang malalaking lalaki na nakaputing uniforme. At sa labas ng bahay, nakita ko ang kumikislap na ilaw ng isang ambulansya. Saan kayo pupunta, mahal? Tanong ni Vina. Ang boses niya ay puno ng pekeng pag-aalala. Vina, anong ibig sabihin nito? Tanong ko. Habang masinigpitan ang hawak ko kay Mama, tumawa siya ng mahina. Isang tawang nagpatayo ng lahat ng balahibo sa aking katawan. Hindi mo ba nakikita? Tinutulungan ko lang si Mama, sabi niya, at sumenya sa dalawang lalaki. Nalalayo na ang isip niya. Nagiging delikado na siya para sa sarili niya. Panahon na para dalhin siya sa lugar kung saan siya maalagaan ng tama. Lumapit ang dalawang lalaki. Sinubukan kong harangan sila. Huwag niyong hahawakan ang nanay ko. Sigaw ko. Ngumiti si Vina. Mandala, huwag mong gawing mas mahirap ang lahat. Itinaas niya ang isang dokumento. Mayroon akong court order. Inirekomenda ng kanyang doktor. Peke yan. Hindi niya ako pinansin at tumingin sa mga lalaki. Kunin niyo na siya. Pilit nilang kinuha si Mama mula sa aking mga bisig.
Sumisigaw si Mama, nagmamakaawa. Mandala, anak, tulungan mo ako. Huwag niyo akong kunin. Pinipigilan ako ng galit at kawalan ng pag-asa. Lumaban ako, pero malakas sila. Nakita ko ang isang lalaki na may hawak na syringe. Itinurok niya ito sa braso ng aking ina. Unti-unting nawala ng lakas si Mama. Ang kanyang mga mata ay pumikit. Binuhat nila ang walang malay kong ina at isinakay sa ambulansya. Naiwan akong nakatayo doon, tulala, habang papalayo ang tunog ng sirena. Dala-dala ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Lumapit si Bina sa akin at bumulong sa aking tainga. Nakikita mo? Sabi ko sa'yo, wala nang makakapigil sa akin, lalo na hindi ikaw. Nawala ang tunog ng sirena. Ang naiwan ay isang nakabibinging katahimikan. Nakatayo ako sa gitna ng sala, parang isang estatwa na gawa sa bato. Ang init ng galit ko kanina ay biglang napalitan ng isang matinding lamig. Ang lamig ng pagkatalo. Humarap ako kay Vina, ang babaeng minahal ko, ang babaeng sinumpaan kong mamahalin habang buhay. Ngayon, isa na siyang halimaw sa paningin ko. Hayop ka, bulong ko. Ang bawat salita ay puno ng lason. Anong ginawa mo sa nanay ko? Tumawa siya. Hindi malakas, pero sapat na para marinig ko ang panunuya. Ginawa ko lang ang tama, Mandala. Tinulungan ko siya at tinulungan ko rin ang sarili ko. Ibabagsak kita, Vina. Tandaan mo yan, sabi ko. Kahit na ang sarili kong boses ay parang walang laman. Talaga? Itinaas niya ang mga dokumento na hawak niya kanina. Ang pekeng medical report. Ang pekeng court order. Paano? Paano ka lalaban? Lahat ng ebidensya pabor sa akin. Ikaw? Isa ka lang anak na hindi matanggap ang katotohanan. Isang CEO na sobrang abala para alagaan ang sarili niyang ina. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan ng korte? Bawat salita niya ay isang sampal sa aking mukha. Tama siya. Paano ako lalaban? Kawawa ka naman, Mandala, sabi niya at hinaplos ang aking pisngi. Iniiwas ko ang aking mukha na para bang ang kamay niya ay apoy. Tapos na ang laro. Akin na ang lahat. Ang yaman, ang kapangyarihan, at ang katahimikan na wala na ang nanay mo. Tinalikuran niya ako at naglakad paakyat sa hagdan na para bang walang nangyari. Naiwan akong mag-isa. Ang malaking bahay na ito, na dati simbolo ng aking tagumpay, ngayon ay parang isang malaking kulungan. Kinuha ko ang aking cellphone. Nanginginig ang aking mga kamay. Tinawagan ko si Leo, ang abogado ko. Leo, kailangan ko ng tulong mo. Kinuha nila si Mama. Sigaw ko sa telepono, halos hindi na makahinga. Mandala, kumalma ka. Anong nangyari? Ikinuwento ko ang lahat. Ang ambulansya, ang mga lalaki, ang court order na ipinakita ni Vina. Narinig ko ang malalim na pagbuntong hininga ni Leo sa kabilang linya. Mandala, nakatali ang mga kamay ko, sabi ni Leo. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Kung meron siyang court order, legal ang ginawa niya kahit na peke pa ang basihan. Napakagaling ng pagkakagawa nila. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya para labanan yan. Huwag kang gagawa ng kahit anong padalos-dalos. Pero Leo, mag-ingat ka, Mandala. Kung nagawa niya yan sa nanay mo, kaya niya ring gawin yan sa'yo, sabi ni Leo bago ibaba ang tawag. Tinawagan ko ang iba ko pang mga kaibigan, mga maimpluwensyang tao na kilala ko, pero lahat sila, pare-pareho ang sagot. Ang iba ay hindi sumasagot. Ang iba ay nagbibigay ng mga dahilan. Tila lahat sila ay biglang natakot. Tila lahat sila ay alam na ang kapangyarihan ni Vina. Ibinato ko ang cellphone sa pader. Nabasag ito sa maraming piraso. Wala na. Wala akong magawa. Napaluhod ako sa sahig. Ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan ay bumuhos na. Nakita ko sa aking isipan ang mukha ni Mama
ang kanyang mga mata na puno ng takot, ang kanyang mga sigaw na humihingi ng tulong. Mama, patawarin mo ako, ma. Patawarin. Hikbi ko, bigong-bigo ako, bilang isang anak, bilang isang tao. Ang lahat ng pera at kapangyarihan ko, walang silbi. Habang nakaluhod ako sa gitna ng aking pagkawasak, may narinig akong mahinang tunog. Isang vibration. Galing ito sa bulsa ko. Kinuha ko. Hindi ito ang cellphone ko. Ito ay isang maliit, lumang burner phone na hindi ko alam kung saan nanggaling. Siguro'y naibigay sa akin ni Aling Nena nang hindi ko namamalayan. May isang text message mula sa isang unknown number. Binuksan ko ito. Ang mensahe ay maikli lang, ngunit nagbigay ito ng isang maliit na kislap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. May isa pang paraan. Hanapin ang lumang cellphone. Pagmiti. Nakatago si Aling Nena sa kanyang maliit na silid sa likod ng kusina. Rinig na rinig niya ang lahat. Ang sigaw ni Sir Mandala, ang pagbasag ng cellphone, ang kanyang mga hikbi ng pagkatalo. Bawat tunog ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Kasalanan ko to, naisip niya. Kung naging mas matapang lang ako, kung nagsalita lang ako ng mas maaga. Umiyak siya ng walang tunog. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pakiramdam niya ay wala ng pag-asa. Natalo na sila. Si Ma'am Vina, isang demonyo na nag-aanyong anghel, ang nagwagi. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluluksa, may isang alaala na biglang pumasok sa kanyang isip. Isang araw, mga 2 buwan na ang nakalipas. Nagmamadali si Ma'am Vina, tila galit na galit sa kanyang lumang cellphone. Ayaw gumana, basura! Sigaw nito. Ibinato niya ang cellphone sa basurahan sa kusina at agad na umalis para bumili ng bago. Nang araw na yon, kinuha ni Aling Nena ang cellphone mula sa basurahan. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil sa awa o dahil sa pag-iisip na baka mapakinabangan pa. Itinago niya ito sa isang lumang kahon ng mga dekorasyong pamasko sa bodega at kinalimutan na ito. Hanggang ngayon, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Paano kung may naiwan si Ma'am Vina sa lumang cellphone na yon? Mga mensahe, mga litrato, isang bagay na hindi niya gustong makita ng iba. Kailangan niyang subukan. Ito na ang huli nilang baraha. Naghintay si Aling Nena. Naghintay siya hanggang sa marinig niya ang pagbukas ng shower sa silid ni Ma'am Vina. Ito na ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid. Bawat yabag niya sa sahig ay maingat. Bawat kaluskos sa paligid ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Narating niya ang pinto ng bodega. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang amoy ng alikabok at mga lumang gamit ang sumalubong sa kanya. Madilim sa loob. Ginamit niya ang maliit na ilaw mula sa kanyang sariling cellphone para maghanap. Nahanap niya ang kahon, puno ng mga alikabok. Binuksan niya ito. Sa ilalim ng mga luma at kumikinang na Christmas balls, nandoon ito. Ang lumang cellphone ni Ma'am Vina. Hawak na niya ang pag-asa. Ngunit habang papalabas siya ng bodega, naririnig niya ang mga yabag ni Ma'am Vina sa hagdan. Papalapit. Nanigas si Aling Nena sa kinatatayuan niya. Nagtago siya sa likod ng isang lumang aparador. Pinipigilan ang kanyang paghinga. Ang puso niya ay parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Dumaan si Ma'am Vina sa harap ng bodega, bumubulong sa sarili, tila masaya. Dumiretso ito sa kusina para kumuha ng isang baso ng alak. Nakahinga ng maluwag si Aling Nena. Mabilis siyang bumalik sa kanyang silid. Kinuha niya ang isang maliit na burner phone na binili niya ilang linggo na ang nakalipas para sa emergency. Isinaksak niya ang SIM card. Ginamit niya ito para i-text si Sir Mandala. Sir, ako po ito, si Nena. May pag-asa pa. Magkita tayo sa likod ng hardin. Ngayon na. Pagkatapos ipadala ang mensahe, kinuha niya ang lumang cellphone at maingat na lumabas sa pinto sa likod ng kusina. Papunta sa madilim na bahagi ng hardin. Ilang sandali lang, dumating si Sir Mandala.
Ang mukha niya ay puno ng pagdurusa at kawalan ng pag-asa. Walang nagsalita. Inabot ni Aling Nena ang lumang cellphone. Nanginginig ang kanyang boses nang siya ay magsalita. Isang bulong na puno ng takot at determinasyon. Ito ang lahat ng kailangan mo, sir. Hawak ko ang lumang cellphone na parang isang bomba na malapit ng sumabog. Nagpasalamat ako kay Aling Nena at sinabihan siyang magtago muna. Pagkatapos, bumalik ako sa aking study room. Isinara ang pinto at nilock ito. Ito na. Ito na ang huling pag-asa. Sinubukan kong buksan ang cellphone. Ngunit meron itong password. Isang pattern lock. Sinubukan ko ang mga karaniwang pattern. L para sa love. V para kay Vina. Walang gumana. Nag-isip ako ng malalim. Ano ang mahalaga kay Vina? Ano ang password na ilalagay ng isang taong tulad niya? Hindi pera. Hindi pag-ibig. Kundi tagumpay. Ang simula ng lahat. Naalala ko ang petsa kung kailan kami unang nagkita sa isang business conference. Ang petsa kung kailan nagsimula ang kanyang plano. Marso 15, 015. Sinubukan kong itrace ang mga numero sa screen. Nag-vibrate ang cellphone. Bumukas ito. Ang aking hininga ay tumigil. Tama ako. Ang unang nakita ko ay ang gallery ng mga litrato. Puno ng mga larawan namin ni Vina. Mga ngiti, mga yakap, isang perpektong pamilya, isang perpektong kasinungalingan. Pero hindi yun ang hinahanap ko. Pumunta ako sa kanyang mga mensahe. Nakita ko ang mga usapan nila ng pekeng doktor. Ang mga utos ni Vina na gumawa ng mga pekeng resulta. Nakita ko ang mga palitan ng mensahe sa abogado tungkol sa pagpeke ng pirma ni Mama. Bawat mensahe ay isang patunay. Bawat salita ay isang ebidensya. Mayroon na akong sapat para ilaban si Mama. Ngunit hindi ako tumigil doon. Nag-scroll ako pababa. Sa mga mas lumang mensahe, may isang pangalan doon na hindi pamilyar sa akin. Miguel. Binuksan ko ang kanilang pag-uusap. Ang mga unang mensahe ay puno ng pagmamahalan, halikan, yakapan, mga pangako. Habang binabasa ko, naramdaman ko ang pag-init ng aking mukha. Si Vina, mayroon siyang ibang lalaki bago ako. Pero hindi lang iyon. Habang nagpapatuloy ako sa pagbabasa, ang mga mensahe ay nagbago. Naging mas madilim. Vina, Miguel, sigurado ka ba dito? Paano kung mahuli tayo? Miguel, huwag kang mag-alala, mahal. Aksidente ang lahat. Walang makakaalam. Pagkatapos nito, sa atin na ang lahat. Ang insurance. Ang mga ari-arian. Nabitawan ko ang cellphone. Nanlamig ang buong katawan ko. Insurance? Ari-arian? Pinulot ko ulit ang cellphone. Nanginginig ang mga kamay. Nag-scroll ako sa mga litrato, sa mga pinakalumang folder. At doon, nakita ko. Isang litrato ni Vina, mas bata pa, nakangiti sa tabi ng isang lalaki. Hindi yon si Miguel. Ang caption, Happy First Anniversary, Ricardo. I love you. Ricardo, ang unang asawa ni Vina, ang asawang sinabi niyang namatay sa isang car accident. Pinagpatuloy ko ang pagbabasa sa usapan nila ni Miguel. Vina, nagawa na. Ayon sa plano, ang preno ng sasakyan, walang nakapansin. Miguel, magaling, mahal ko. Ngayon, maghintay ka lang, magluksa ka, at pagkatapos, sa atin na ang mundo. Hindi na ako makahinga, ang babaeng pinakasalan ko. Hindi lang siya isang manloloko, hindi lang siya isang magnanakaw, isa siyang mamamatay tao. Hindi na ito tungkol lang kay Mama, tungkol na ito sa hustisya para kay Ricardo. Tungkol na ito sa pagpapahinto sa isang halimaw bago pa siya makahanap ng susunod na biktima. Ang aking kalungkutan ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi ako natatakot. Tapos na ang pagiging biktima ko. Biglang, may malakas na kalabog sa pinto ng study room. Mandala, buksan mo ang pinto. Ang boses ni Vina, puno ng galit at pagkasindak.
Mandala! Sinira niya ang pinto. Bumukas ito ng malakas. Nakatayo siya doon. Ang kanyang muka ay hindi na ang muka ng isang anghel. Ito ay ang muka ng isang demonyo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. At sa kanyang kamay, may hawak siyang isang kutsilyo mula sa kusina. Nasaan ang cellphone ko? Sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa galit. Nakita ko sa bodega. Ginalaw mo ang mga gamit ko. Ibalik mo sa akin ang cellphone ko. Ang kislap ng kutsilyo sa kamay ni Vina ay sumasalamin sa liwanag ng ilaw. Sa isang saglit, ang takot ay gumapang sa aking likod. Ngunit agad itong nawala. Napalitan ng isang kakaibang kalmado. Inaasahan ko na ito. Mandala, ibigay mo sa akin yan. Sigaw niya at humakbang papalapit. Dahan-dahan akong tumayo. Hawak pa rin ang lumang cellphone sa aking kamay. Itinago ko ito sa aking likuran. Ang alin, Vina? Tanong ko. Ang boses ko ay matatag. Ang ebidensya ng mga kasinungalingan mo? O ang patunay na isa kang mamamatay tao? Natigilan siya. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Anong sinasabi mo? Ricardo, sabi ko. At binanggit ang pangalan na parang isang sumpa. Naalala mo ba siya, Vina? Ang una mong asawa? Ang lalaking pinatay mo para sa pera ng insurance? Ang maskara ni Vina ay tuluyang gumuho. Ang natira ay purong puot at pagkasuklam. Wala kang alam. Alam ko na ang lahat. Sigaw ko pabalik. Ang paglason mo kay Mama. Ang pagpatay mo kay Ricardo. Lahat, Vina. Tapos na ang laro mo. Sumugod siya sa akin na parang isang mabangis na hayop. Iwinasiwas ang kutsilyo. Umatras ako at ginamit ang silya ng aking opisina bilang panangga. Tumama ang kutsilyo sa kahoy, gumawa ng malalim na hiwa. Ibibigay mo sa akin yan o papatayin kita. Gawin mo, hamon ko, para madagdagan pa ang mga kaso mo. Habang nagaganap ang aming paglalaban sa loob ng study room, hindi niya alam na may isa pa akong ginawa bago siya dumating. Bago ko buksan ang cellphone, pinindot ko ang record button sa aking sariling telepono na nakatago sa aking bulsa. Ang lahat ng kanyang mga sigaw, ang kanyang mga pagbabanta, lahat ay nare-record. Lahat ng ito ay para sa akin dapat. Sigaw niya habang sinusubukan niyang saksakin ako ulit. Pinaghirapan ko to. Hindi ako babalik sa hirap. Hinding-hindi. Hindi ito paghihirap, Vina. Ito ay kasakiman. Sabi ko, habang patuloy akong umiiwas. Pumatay ka ng tao dahil sa pera. Sa kanyang galit, naging pabaya siya. Itinulak ko ang silya ng malakas. Nawalan siya ng balanse at natumba sa sahig. Nahulog ang kutsilyo mula sa kanyang kamay at gumulong sa ilalim ng mesa. Bago pa siya makatayo, ang pinto ng study room ay muling bumukas ng malakas, pero hindi na siya si Aling Nena. 2 pulis, kasama si Attorney Leo, ang pumasok sa silid. Vina Sandoval, arestado ka, sabi ng isang pulis, habang papalapit at pinupusasan ng kanyang mga kamay. Tumingin si Vina sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Paano? Tumawag ako sa kanila bago ka pa man dumating, sabi ko, at inilabas ang aking cellphone mula sa bulsa. Ipinapakita ang screen na nagre-record pa rin. Salamat sa iyong pag-amin. Habang dinadala ng mga pulis si Vina palabas ng bahay, ang kanyang mga sigaw at pagmumura ay umumalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Ngunit hindi na ako natakot. Lumapit sa akin si Leo at tinapik ang aking balikat. Natapos din. Maayos na ba ang lahat? Hindi pa, saguti ko at kinuha ang aking mga susi. Kailangan ko pang sunduin ang nanay ko. Agad kaming nagtungo sa psychiatric facility kung saan dinala si Mama. Gamit ang mga ebidensya mula sa cellphone at ang record ng pag-aresto kay Vina, madali naming nakuha ang kooperasyon ng ospital. Nang buksan nila ang pinto ng silid,
Nakikita ko si Mama. Nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa bintana. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nilapitan ko siya. Mama. Tumingin siya sa akin. Sa simula, walang reaksyon. Ngunit unti-unti, nakita ko ang pagkilala sa kanyang mga mata. At pagkatapos, ang mga luha. Mandala, anak ko. Bulong niya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang babaeng nagbigay buhay sa akin. Ang babaeng halos mawala sa akin. Nandito na ako, Ma. Sabi ko, habang niyayakap siya pabalik. Hindi na kita iiwan. Uuwi na tayo. Habang inaalalayan ko si Mama, palabas ng lugar na yon, papunta sa liwanag. Naramdaman ko ang isang kapayapaan na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang laban ay hindi pa tapos. Ang paghilom ay ngayon pa lang magsisimula. Ngunit ang pinakamahalaga, nailigtas ko siya. Habang papalabas, narinig kong muli ang huling sinabi ni Vina habang isinasakay siya sa police car, isang bulong na puno ng kamandag na hinding-hindi ko malilimutan. Hindi pa ito tapos, Mandala. Babalik ako. Ang courtroom ay malamig at tahimik. Bawat bulong ay umietso. Bawat pag-ubo ay naririnig. Ang mga kamera ng media ay nakatutok. Handang kunan ang bawat anggulo ng iskandalong gumimbal sa mundo ng mga mayayaman. Sa kabilang panig, nakaupo si Vina. Nakasuot siya ng isang mamahaling bestida. Ang buhok niya ay perpektong nakaayos. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng yelo. Unang tinawag sa witness stand, si Aling Nena. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalagay niya ito sa Biblia. Ngunit nang magsalita siya, ang kanyang boses, bagamat mahina, ay puno ng katotohanan. Ikinuwento niya ang lahat ng kanyang nakita. Ang mga vial, ang pagbabago sa kalusugan ni Mama, ang mga salitang narinig niya. Sumunod ako. Habang naglalakad ako, papunta sa stand, naramdaman ko ang bigat ng bawat tingin. Ngunit hindi ako natinag. Tumingin ako sa hurado, sa hukom, at nagsimulang magsalita. Ipinresinta ng aming abogado, si Leo, ang lahat ng ebidensya, ang pekeng medical report, ang pekeng last will and testament. Pagkatapos, ipinarinig niya sa buong korte ang audio recording mula sa USB na bigay ni Aling Nena. Kailangan siyang mawala sa lalong madaling panahon. Ayokong makita ang matandang yan. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Nakita ko ang gulat at pagkasuklam sa mukha ng mga hurado. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay dumating nang ipresenta ni Leo ang lumang cellphone. Your Honor? Sabi ni Leo. Ang cellphone na ito ay naglalaman ng mga mensahe na magpapatunay hindi lang sa tangkang pagpatay kay Ginang Estrella, kundi sa isang mas malagim na krimen. Ipinakita sa isang malaking screen ang mga text messages sa pagitan ni Vina at ng isang lalaking nagngangalang Miguel. Ang kanilang plano, ang pag-uusap tungkol sa preno ng sasakyan, ang pag-uusap tungkol sa insurance, ang pangalan ni Ricardo Sandoval ay binanggit. Nagkagulo ang korte. Ang mga reporter ay nagmadaling magsulat. Sinubukan ng abogado ni Vina na labanan ito. Sinabi niyang gawa-gawa ko lang ang lahat para hiwalayan si Vina. Sinabi niyang binayaran ko si Aling Nena para magsinungaling. Biglang tumayo si Vina, itinuro ako. Sinungaling. Gawa-gawa niyo lang ang lahat ng yan. Sigaw niya. Ang kanyang perpektong mukha ay nagkukulay pula sa galit. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Mahal na mahal ko si Mama. Silence! Sigaw ng hukom. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw na parang kulog. Order in the court. Pagkatapos ng ilang araw ng paglilitis, dumating ang araw ng hatol. Ang silid ay mas tahimik kaysa dati. Tumayo ang hukom. Tumingin siya kay Vina ng may matinding diin. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya na iprinisinta sa korteng ito, nagsimula ang hukom. Ang hatol ay malinaw. Ikaw, Vina Sandoval,
ay napatunayang nagkasala. Hindi lang sa salang attempted murder para sa iyong biyenan, kundi sa salang pagpatay sa iyong unang asawa, si Ricardo Sandoval. Isang malakas na singhap ang narinig mula kay Vina. Ang iyong kasakiman ay walang hangganan. Ang iyong puso ay gawa sa bato. Ikaw ay isang panganib sa lipunan. Dahil dito, ang korteng ito ay hinahatulan ka ng habambuhay na pagkabilanggo. Walang posibilidad ng parole. Hindi! Isang nakakabinging sigaw ang kumawala mula kay Vina. Nagpumiglas siya habang nilalapitan siya ng mga guwardiya. Ang kanyang marangyang damit ay nagusot. Ang kanyang perpektong buhok ay nagulo. Mandala, pagbabayaran mo to! Hindi pa tayo tapos! Habang kinakaladkad siya palabas ng courtroom, ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina hanggang sa nawala. Nakatayo lang ako doon, hindi ako masaya. Walang kasiyahan sa pagbagsak ng isang tao kahit gaano pa siya kasama. Ang naramdaman ko ay isang malalim na ginhawa, hustisya. Makalipas ang ilang araw, habang dahan-dahang bumabalik sa normal ang aming buhay, nag-ring ang aking cellphone. Tumingin ako sa screen. Registered caller? City Jail. Nag-alinlangan ako. Hinawakan ko ang telepono. Ang daliri ko ay nasa ibabaw ng answer button. Hindi sigurado kung dapat ko bang sagutin at muling pakinggan ang boses ng demonyo. Ang pangalan sa screen ay parang isang multo mula sa nakaraan. City Jail. Ang boses ni Vina, puno ng puot at pagbabanta, ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Hinawakan ko ang telepono. Isang bahagi sa akin ang gustong sumagot. Gusto kong marinig kung ano pa ang sasabihin niya. Gusto kong isigaw sa kanya ang lahat ng sakit na idinulot niya. Ngunit isang mas malakas na bahagi ang nagsabi, huwag na. Ang pakikipag-usap sa kanya ay parang pag-inom muli ng lason. Ang galit niya ay hindi na dapat maging bahagi ng buhay ko. Ang nakaraan ay dapat manatili sa nakaraan. Dahan-dahan, pinindot ko ang pulang end call button. Pagkatapos, binlock ko ang numero. Sa simpleng pagpindot na yon, naramdaman ko ang isang malaking bigat na nawala sa aking dibdib. Tapos na. Totoong tapos na. Mula sa araw na yon, ibinuhos ko ang lahat ng aking oras at atensyon sa isang bagay lang, ang pag-aalaga kay Mama. Ang bahay na dating naging kulungan niya ay unti-unti naming binago. Nagtanim kami ng mga bulaklak sa hardin. Pininturahan namin ang mga pader ng mas masayang kulay. Ang bawat sulok na may masamang alaala ay pinalitan namin ng bago at maganda. Sa mga unang linggo, si Mama ay tahimik pa rin. Madalas siyang nakatingin sa malayo. Ang mga mata niya ay malungkot pa rin. Ngunit hindi ako sumuko. Araw-araw, kinakausap ko siya. Kinukwentuhan tungkol sa mga masasayang araw namin nung bata pa ako. Dahan-dahan, nakita ko ang pagbabalik ng liwanag sa kanyang mga mata. Isang hapon, habang nagdidilig kami ng mga rosas, bigla siyang nagsalita. Akala ko, katapusan ko na anak. Bulong niya, ang boses ay nanginginig. Araw-araw, ang gamot na binibigay niya, parang unti-unting kinakain ang isip ko, ang lakas ko, ang pag-asa ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Mainit ito, puno ng buhay. Pero hindi kanya natalo, Ma. Nandito ka pa rin. Mas matatag ka kaysa sa kanya. Ngumiti siya. Isang tunay na ngiti na matagal ko nang hindi nakita. Binago ko rin ang aking buhay. Sa kumpanya, natuto akong magtiwala sa aking mga tauhan. Hindi ko na kailangang kontrolin ang lahat. Umuuwi ako ng mas maaga. Ang mga board meeting ay hindi na kasing halaga ng hapunan kasama si Mama. Nalaman ko na ang tunay na yaman ay hindi ang mga gusaling itinatayo ko, kundi ang mga sandaling kasama ko ang pamilya ko. Hindi ko rin kinalimutan si Aling Nena. Isang araw, pinapunta ko siya sa aking opisina. Hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang kaibigan, isang bayani. Aling Nena, sabi ko,
Hindi ko mababayaran ang ginawa mo. Iniligtas mo ang buhay ng nanay ko. Iniligtas mo ako. Trabaho ko lang po yun, sir. At pagmamahal kay Nana Estrella. Sagot niya ng may pagpapakumbaba. Hindi, sabi ko. Higit pa roon ang ginawa mo. Kaya gusto kong bigyan ka ng isang bagong simula. Inalok ko siya. Isang bahay sa isang tahimik na subdivision. Sapat para sa kanyang pamilya. Edukasyon para sa kanyang mga anak hanggang kolehiyo. At isang maliit na negosyo na siya ang mamamahala. Umiyak si Aling Nena, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Sa wakas, ang kabutihan ay nagbunga. Isang hapon, habang kami ni Mama ay nakaupo sa hardin, pinapanood ang paglubog ng araw, hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay kalmado, puno ng kapayapaan. Mandala, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pagmamahal. Ngayon ko lang ulit naramdaman ang totoong kapayapaan. Lumipas ang isang taon. Ang mga sugat ay unti-unting naghilom. Nag-iwan ng mga peklat na nagsisilbing paalala ng mga laban na aming pinagdaanan at napagtagumpayan. Ang pangalan ni Vina ay tuluyan ng naging isang madilim na kabanata sa aming libro. Isinara at hindi na muling binuklat. Ang aming tahanan, na dating naging entablado ng panlilinlang at kasamaan, ay ngayon puno na ng tawa at liwanag. Si Mama Estrella ay tuluyan ng bumalik sa dati niyang sigla. Ang kanyang mga ngiti ay hindi napilit. Ang kanyang mga tawa ay umaabot na sa kanyang mga mata. Madalas siyang abala sa kanyang hardin, kinakausap ang kanyang mga rosas na para bang mga apo niya ang mga ito. Isang Sabado ng umaga, habang nagkakape kami sa veranda, may ibinigay siyang isang lumang photo album. Tingnan mo anak, sabi niya, habang binubuklat ang mga pahina. Nandoon ang mga litrato ko noong bata pa ako. Isang payat na batang lalaki na may malalaking pangarap, laging nakasunod sa kanyang ina. Nandoon din ang mga litrato ng aking ama, isang simpleng karpintero na nagturo sa akin ng halaga ng integridad at pagsisikap. Minsan, sabi ni Mama, sa sobrang taas ng lipad natin, nakakalimutan nating lumingon sa lupa kung saan tayo nagsimula. Ang iyong ama, simple lang ang buhay natin noon, pero masaya tayo. Tumingin ako sa kanya. Patawad ma. Naging abala ako sa pagpapalago ng yaman. Nakalimutan kong alagaan ang tunay na yaman ko. Hinaplos niya ang aking buhok, tulad ng ginagawa niya noong bata pa ako. Hindi pa huli ang lahat, Mandala. Ang mahalaga, natuto ka. At natuto nga ako, ginamit ko ang aking impluwensya at kayamanan sa tamang paraan. Nagtayo ako ng isang foundation para sa mga matatandang inabandona. Ipinangalan ko ito sa aking ina, the Estrella Foundation. Sa bawat bahay ampunan na aming binubuksan, nakikita ko ang nangiti ni Mama at alam kong ito ang tamang landas. Isang hapon, habang binibisita ko ang isa sa mga pasilidad ng foundation, may nakilala ako. Isa siyang social worker, si Ana. Ang kanyang dedikasyon sa pagtulong sa iba, ang kanyang simpleng ngiti, at ang kanyang mga mata na puno ng kabutihan ay umakit sa akin. Hindi ito tulad ng dati. Hindi ito agaran. Hindi nakakabighani. Ito ay dahan-dahan. Isang pagkakaibigan na namumulaklak sa paglipas ng panahon. Itinayo sa pundasyon ng respeto at pag-unawa, hindi sa ambisyon o pagkukunwari. Ang buhay ay nagpatuloy. Ang paghilom ay naging paglago. Ang sakit ay naging karunungan. Nakatayo ako ngayon sa veranda. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Si Mama ay nasa hardin, nagdidilig ng kanyang mga halaman. Si Ana ay darating mamaya para sa hapunan. Si Aling Nena at ang kanyang pamilya ay masaya na sa kanilang bagong buhay. Ang hustisya ay naibigay na. Hindi na ako ang dating Mandala na bulag sa kinang ng tagumpay. Ako na ngayon ay isang anak na natutong magpahalaga. Isang lalaking natutong tumingin sa puso, hindi sa panlabas na anyo. Isang taong natagpuan ang kanyang tunay na sarili sa gitna ng pagkasira. Sa bawat pagsubok,
Natutunan kong ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa pagmamahal at katapatan ng pamilya. Ito ang aking yaman, ang aking pinagmulan, at hinding-hindi ko na ito muling pababayaan. Dito nagtatapos ang kwento ni Mandala at ng kanyang ina sa isang payapang wakas. Mga minamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Isang emosyonal na paglalakbay din para sa akin ang pagsulat ng kwentong ito. Aaminin ko, ang eksenang pinakatumago sa aking puso ay ang pilit na pagkuha kay Nana Estrella. Habang isinusulat ko yon, ramdam na ramdam ko ang kawalan ng pag-asa ni Mandala at ang takot ng isang inang walang kalaban-laban. Ang kwentong ito ay isinilang mula sa isang simpleng pagmamasid sa ating paligid. Minsan, sa ating pag-abot sa tuktok ng tagumpay, hindi natin sinasadyang makaligtaan ang mga taong naging pundasyon natin, ang ating mga pinagmulan. Ngunit ang kwentong ito ay isa ring patunay ng pag-asa na kahit sa pinakamatinding dilim, mayroong isang maliit na kandila ng katotohanan na kayang magbigay liwanag. Ito ay isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa anumang ari-arian, kundi sa walang katumbas na pagmamahal ng pamilya. Ito ay isang butil ng pag-ibig na kapag inalagaan ay lalago at magiging isang matatag na puno na kayang harapin ang anumang bagyo. At dito, iiwanan ko kayo ng isang tanong. Kung ikaw si Mandala, sasagutin mo ba ang tawag ni Vina mula sa kulungan? May puwang pa ba para sa kapatawaran? O may mga pagkakamali na sadyang hindi na mapapatawad kailanman? Ano ang iyong saloobin? Nais kong mabasa ang inyong mga iniisip. Ibahagi niyo sana ang inyong mga damdamin sa comment section sa ibaba. At kung ang kwentong ito ay sumalat sa inyong puso, huwag kalimutang mag-iwan ng like at i-share ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Hanggang sa ating susunod na kwento. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.